Miss Yulin Castro, abay durog sa lahat ng mga komento na nanggaling mismo sa mga actors, actresses at ilang mga salamat po. Matapos nang umingay ang pangalan ni Miss Yulin Castro, also known as Yobab, isang content creator at isang tiktokerist na kung saan siya po ay sumikat dahil po sa kanyang mga nakakatawang content. Isa sa mga content na ginagawa nito ay ang pagkakaroon po ng food review sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. At sa isang pangyayari nga kung saan siya po ngayon ay bugbog sarado, no? Parang sa mga masasakit at maanghang na salita ng mga kapwa niya content creator, no? At ng ilan sa mga journalists, ilan sa mga actors, no, ng Pilipinas na nagbigay po ng komento patungkol sa isyong ito. So, hindi lang po yun, dahil durog na durog at bugbog sarado na din si Miss Yulin Castro sa ilang mga negatibong komento mula naman sa mga netizen dahil po sa hindi nagustuhang pag-asal nito sa food review sa isang coffee shop sa Iloilo kung saan sila po ay namataan kasama ng kanyang kaibigan, kanyang BFF sa lugar na ito. At hindi nagustuhan ng ilang mga netizen ang kanilang napanood nang napamura pa nga itong si Yulin dahil hindi niya nagustuhan yung pagkain inihain sa kanya. Ngayon, ito yung mga comments sa kanya ng mga netizen. No? When offering feedback, especially if you're not a renowned critics, it's important to exercise basic decency and kindness. Everyone deserves respect regardless of their status or appearance. Fame is fleeting and humility goes long way. So before you judge others harshly, take a moment to reflect on yourself and respond with grace and class. Sabi naman ng mga isang pang netizen, kasuhan na yan. So ganyan ang sigaw nila. Meron pa po nagsabi, this is gonna be a free country. It's been utterly debased, nonsensical way of logic. Free country in what sense? Kung ipapairal natin ang free country logic, then we can demand that we pay nothing at all as we voice to people that since this is a free country, we can do what we want to do. Sabi pa ng isa pang netizen, dapat dyan persona non grata. And sabi ni Mr. ng isa pang netizen, baka malaki yung bayad sa kanya para siraan yung kinainan niya. Sino ba ako para paniwalaan niyo? Sabi ni Dexter, bakit kailangan magmura? I-report na natin lahat ng channel para masuspend hanggang hindi siya mag-public apology. And sabi ni Gilia, iba niya na yan sa Iloilo, persona non grata. Ayan, ganito po yung sigaw ng ilang mga netizen dito po kay Miss Yulin Castro towards the incident kung saan ay hindi nga naging maganda yung kanya pong kanyang naging critic. Sabi pa ng isa, hindi naman pwede invalidate ang nararamdaman ng taga Iloilo if they want to cancel or declare. Yulin as persona non grata, nasaktan sila karapatan nila yun. Ayun, ito naman yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. Pero syempre, hindi pa rin nakalusot itong si Yulin sa ilang mga celebrity at content creators na nagbigay din ng payo dito po sa isang content creators na si Yulin Castro or Yobab. Hanggang ngayon ay binubugbog pa rin ng masasakit at maanghang na salita ang content creator na si Yulin Castro dahil sa ginawa niyang food review sa isang coffee shop sa Iloilo. Bukod sa mga netizen ay nag-react din ang ilang mga celebrity tulad ni OJ Diaz sa panlalait ni Yulin na kilala bilang pambansang Yobab sa mga nilafang niyang pagkain sa pinuntahan niyang coffee shop. Sa isang TikTok video, makikita na umorder si Yulin at ang kanyang mga kasama ng pastries at drinks pero hindi niya raw feel ang lasa ng mga ito. Nagtry kami dito sa coffee break, ang dami. Out of all of you, mga in-order na food na walang masarap. Even the drinks, even lasagna, lahat tabang. Ang dami niyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa, yan, sabay napamura siya sa bahagi na yon. At yun po yung isa sa mga hindi nagustuhan ng ilang mga taga Iloilo. Kasunod na nito ay ang pambabati ko sa kanya ng ilang grupo from business sector, pati na ang mga kapwa niya content creator ay local officials sa Iloilo. Sa Facebook page naman ng TV Host at talent manager na si OJ Diaz, nagbahagi siya ng mahabang post na may kaugnayan sa kinasasangkutang issue ni Yulin. Si Enchong D ay nagturo sa akin na pag hindi kasarapan ang pagkain, huwag mong i-post na hindi masarap. Sabihin mo lang, hindi nakapasa sa panlasa mo kasi hindi naman magkakapareho ang taste buds natin. Pwede hindi masarap sa'yo pero masarap sa iba. Hanggat kakayanin, hindi tayo para manira ng negosyo, lalo na sa food business at online food delivery. Basta, pag pinagdalan ako para matikman ang kanilang produkto, thank you. Pero pag di ko type yung luto o yung lasa, pina-private message ko at nagsasuggest ako simulang pahayag ni Mama Ogs. Patuloy niya, syempre, iniisip ko din baka doon sa negosyong yung muhugot ng pambayad ng kuryente, tubig yung tao, o kaya pang tuition ng anak, nagpapasweldo ng mga tauhan tapos sisiraan ko lang. Wag, hindi tama, sabi niya. Kung hindi masarap, dini-DM or direct message ko para improve niya. Diyos ko, sa panahon ngayon na mental health nang inaalala ng mga tao sa kanilang sarili. Baka yung pampuhos mong hindi masarap yung luto o lasa ng pagkain mo, yun pa ang maging sanhi ng kanyang mental health issue. Diba, paalala ni Mama Ogs? Ang suggestion pa ng content creator, kaya sabihin ng maayos, hindi naman porket nagbayad ka ay lahat karapatan ay nasa iyo na para laitin yung kinain mong di ka naman nasarapan.
Tulungan mo yung negosyong ma-improve at lumago para mas marami pa itong matulungan. Meron na akong isang coffee shop na laging pinupuntahan, hindi ang High Grounds ha. Lagi rin kasi ako nakikita dito kasi masarap naman talagang kanilang food, lalo na yung US pork ribs. Ay, sarap. Yung tinutukoy kong coffee shop, gusto ko yung ambience, yung sobrang accommodating na mga staff, yung food nila masasarap din, pero grabe na yung presyo, pang fine dining na. Sabi ko doon sa isang staff, alam nyo, lumampas sa 500 ang presyo ng pasta, pero nabawasan naman ang lasa. Mas masarap pa nung 345 pesos lang, ba't ganon? Saka kung kani salad, puro carrots na lang, nawala na yung kani. In fairness to them, it's either palitan nila or hindi nila pabayaran. Alam nilang valid yung complaint ko at sasabihin daw nila sa branch head. In fairness, pagbalik ko, okay na, masarap na ulit, sabi niya. Palagi raw iniisip ni Mama Ogs na maraming umaasa sa negosyo. So help them sell, make profit, at kung may kapalpakang mag-suggest, magsiraan ng negosyo. Yung ipinapadalang food sa amin, pag nasarapan kami, aba, next time around, umu-order na kami, nagbabayad na kami. Although yung iba, nag-i-insist na wag ko na raw bayaran dahil malaki ang naitulong ng post namin sa kanilang negosyo. Anyway, sabi ng isang friend ko, dapat nagpapabayad ka pag pinapost nila yung mukha mo na sarap na kinakain ang produkto nila. Hindi po ako nagpapabayad. Nagpapaalam naman sila, pinapakita ko yung mukha ko pag masarap, nasarap ako. Kasi masarap naman talaga. Yung next order namin after the pre-taste, binabayaran ko na para naman makatulong sa kanilang negosyo. Ang lagi ko lang bilin sa kanila, be consistent. Hindi ko naman kasi alam kung delivery lang sa akin ang sinarapan. Pero pag iba ng order, nababawasan ang sarap. Say pa ng talent manager. Sa huling nagpaalala din si OG Diaz, o basta sa mga vloggers, influencers na nagpo-food review, pag di nasarapan, tawagin yung staff at sabihin ng maayos ang complaint. Hindi porke may platform ka, dapat ka ng katakutan dahil kilala kang nagsasabi ng totoo. Di ba pwedeng magsabi ng totoo at magsuggest sa mismo may-ari o staff of cam? Hindi lang sana for the views, mariin pa niyang pahayag. So ganito nga, no? Parang ganito sinermo na ni OG Diaz si Miss Yulin kung paano yung proper, no? At yung magalang na pagbibigay ng food review dun po sa isang or sa mga establishmento. Ito po yung malaking aral para kay Miss Yulin Castro na dapat matuto siyang gumalang at kailangan i-consider niya rin kung ano po yung pwedeng maging impact ng kanyang sasabihin sa publiko dun po sa negosyo na kanya pong binibigyan ng komento. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, NarEds TV. God bless everyone!